Alam nyo po, meron tayong feeding program noon na pero kulang-kulang dahil namimili pa tayo kung sino yung mga kulang ang pagkain, hindi nakakain ng mabuti, kahit hindi makapag-aral ng mabuti. Natuklasan naman namin na karamihan naman ay dapat talaga pakainin na lang natin, wag na natin piliin kung sino yung mga dapat bigyan at sino hindi kasama sa feeding program. At ginawa po natin sa ito, kagaya ng sabi ni Seksani, ito ay mula sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa natin nagagawa ito, kaya ako'y natutuwa na mabuksan ngayon ng ating nationwide feeding program. Ngayong araw, masasaksihan natin ang national kick-off ng School-Based Feeding Program o SBFP at Milk Feeding Activity dito sa Pulilan Central School sa Bulacan bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na matiyak na ang mga mag-aaral ay may sapat na nutrisyon upang mas mahusay na makapag-aral at makapagtagumpay sa paaralan. Una po sa lahat, ang directive po ng ating Pangulo is to palakasin ang school-based feeding program upang matiyak na sapat ang nutrisyon ng mga mag-aaral bilang suporta din po sa 8-point agenda po ng ating Pangulo at kasama din po doon yung 5-point agenda ng DepEd na para magkaroon tayo ng dekalidad na edukasyon at kapakanan ng bawat learners sa buong Pilipinas. Mama, ayon din po sa DepEd, no, for school year 2026 to 2027, palalawakin pa ang implementation ng school-based feeding program sa pamamagitan ng universal feeding para sa lahat ng grade 1 learners sa buong bansa. Habang patuloy namang nagbibigay pa rin ng hot meals, nutritious food products at gata sa mga kindergarten learners at mga mag-aaral na nangangailangan ng karagdagang nutritional support. And with this po, ma'am, ano po ba ang pangunahing layunin ng school-based feeding program at paano ito nakatutulong sa kalusugan at pag-aaral ng mga bata? So, nagsimula kasi tayo sa all kinders. Pag sinabi kasing all kinders, wala tayong iiwanan. So, lahat ng enrolled na all kinders sa eskwelahan ay papakainin. So, this year, may nag-add tayo ng all grade 1. So, hindi rin sila, wala rin tayong iiwanan. All learners na enrolled, papakainin. And doon din, kasama yung mga grade 2 to grade 6 learners natin na severely wasted and wasted. So, ito yung mga bababa ang timbang base sa kanilang edad. Kagaya po kanina, ma'am, no, nung before dumating ang Pangulo, yung napag-usapan natin, when is the best time po na magpakain ng bata? As a nutritionist, mas maganda sana magpapakain tayo bago mag-start ang klase ng bata. So, ang pasok ng bata ay 7 a.m. So, kailangan, pwede na tayo mabigay ng hot meals. Siyempre, di ba, kapag ang bata ay busog, mas maganda pagkakatuto niya. Yes. So, pero depende pa rin to sa lawak or sa laki ng beneficiaries ng isang school. Kasi may mga 3 shift na may mga papasok, may pauwi. So, tiyempohan ng mga school strategy kung paano nila mapapakain yung intended na meal para sa kanila. Yes. Oh, okay. Sige. So, ma'am, the Department of Education po also reported na napapanahon ng programang ito sa harap ng hamon nga ng nutrisyon sa mga kabataang Pilipino. Ayon sa pag-aaral, tumaas daw po ang prevalence ng stunting. Kung tama po ang aking pagkakabanggit, stunting mula 25.3% noong 2023 hanggang 27% noong 2025. Para po sa mga hindi nakakaalam, according po sa National Nutrition Council, ang stunting po o pagkabansot ay isang form ng undernutrition na kung saan ang bata ay maliit o mababa ang height para sa kanyang edad dahil hindi niya nakukuha ang sapat na nutrisyon na kailangan para sa kanyang paglaki. Okay. Tapos magkakaroon ng lahok ng gulay yon. Itatago. Kasi may mga bata na pag nakita na ang gulay, di na yung kinakain. So napakagaling ng mga teachers natin, ma'am. Tinatago nila. Tapos may mga ano din kami na menu na hindi lang siya menu. Mauna ho tayong lahat. Maswerte ho tayo dahil sa libo-libong munisipyo at lugar sa Pilipinas. Pinili ng ating mahal na Pangulo na pumunta dito, no less than dito sa Pulilan, Bulacan. At tulad ng sinabi ko kanina, ito ang kauna-unahang beses sa kasaysayan na magpapakain po tayo ng lahat ng bata sa pampublikong paaralan sa kindergarten at sa grade 1. Kaya bigyan natin ng masigabong palakpakan po ang ating mahal na Pangulo, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency, President Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating kalihim ng DepEd, Secretary Sani Angara sa kanyang pagpakilala at napakasimple lang po kami nandito dahil isinisimula natin yung nationwide feeding program.
Alam nyo po, meron tayong feeding program noon na pero kulang-kulang dahil namimili pa tayo kung sino yung mga kulang ang pagkain, hindi nakakain ng mabuti, kahit hindi makapag-aral ng mabuti. Natuklasan naman namin na karamihan naman ay dapat talaga pakainin na lang natin, wag na natin piliin kung sino yung mga dapat bigyan at sino hindi kasama sa feeding program. At dahil ginawa po natin kagaya ng sabi ni Seksani, ito ay mula sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa natin nagagawa ito. Kaya ako'y natutuwa na mabuksan ngayon ng ating nationwide feeding program. Hindi lang po nangyayari ito dito lamang sa Pulilan, kundi sa lahat ng kung makita ninyo may video yung lahat ng pagbukas ng feeding program sa buong Pilipinas. Pero napili natin na puntahan ngayon itong Pulilan. Di ko naman puntahan lahat. Pero ito ay napakalaking bagay para sa akin. Dahil alam naman natin na kung minsan ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti yung mga kabataan ay kulang sa pagkain. At kaya tinanggal na natin yung problema na yan para tiyak tayo na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin ang kanilang kakainin, hindi na alalahanin ang kanilang mga pamilya, ang pamahalaan na ang tutulong at ang pamahalaan na ang magpapakain. Meron po tayo kasing problema, marami po sa ating mga kabataan ay parang masyadong maliit dahil kulang sa pagkain, stunted kung tawagin, at madalas magkasakit. Kaya kasama na rin natin dito ang ating kalihim naman ng Department of Agriculture dahil sila ang humahanap ng supply. At nakita naman natin, isa pang naging tulong na nangyari dahil dito sa programang ito ay yung mga local na supplier. Yun po ang inuuna namin. Hindi kami bumibili sa mga lalaking grocery. Hanggat maaari, lahat ng ibinibigay ng pamahalaan, hindi lamang dito sa feeding program, pati sa DSWD, lahat po ng ahensya ng gobyerno, inuuna po bilhin ang mga local na produkto. Kaya yung mga supplier na nandito na meron mga booth dito, mula ngayon, garantisado na ang kanilang merkado dahil dito namin dadalhin para ipakain natin sa ating mga kabataan. Kaya sa lahat ng mga tumutulong, maraming salamat sa tulong ninyo. At ito ay napakahalaga dahil alam naman po natin ang pinakamahalaga sa ating mga buhay, ang ating mga anak. Kaya yan ang inuuna natin na alagaan, na sila ay makakain ng maganda, sila ay maging masustansya ang kanilang kinakain, sila ay ligtas sa sakit, at sila ay makapag-aral na mabuti. At kasama na po yan dahil marami tayong ginagawa para binabago natin ang pag-aaral para tayo naman masasabi natin, hinanda na natin ang ating mga kabataan para sa kanilang kinabukasan at sa kinabukasan ng Pilipinas. Kaya po, maraming salamat po sa tulong ninyo. Congratulations sa lahat na kasama dito sa ating programa. Pagpatuloy po natin, palawakin pa natin hanggat kaya. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Sa paglulunsad ng 2026 School-Based Feeding Program at Milk Feeding Activity, muling binibigyang diin ng pamahalaan na ang pagtugon sa gutom at malnutrition ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagbuo ng mas malusog, mas masigla at mas handa ng mga mag-aaral. Sapagkat sa huli, ang wastong nutrisyon ay hindi lamang usapin ng pagkain, kundi ito ay pamumuhunan sa kinabukasan ng bawat batang Pilipino at sa pag-unlad ng ating bansa. Quiet in the morning, paper on the desk,
pen in hand, carrying the stories of a wounded, stubborn land. Voices on the airwaves, throwing stones from far away. But his eyes stay steady on a brighter kind of day. These are the words of a leader. I'll be here, even in the storm, holding the weight of a million dreams till the cold turns warm. You can shout your anger at the sky, he will still choose to believe. These are the words of a leader. I was born to serve my country. Walking through the chaos, shaking